kabantay. Panibagong araw, panibagong vlog na po tayo. Tayo po ay pupunta ulit dun sa Central at babawas ulit tayo ng bangos dito naman po. Ayan, dito tayo babawas. Kahapon doon tayo kumuha sa kabilang kaluwangan. Ngayon dito naman sa kabilang kaluwangan. Ayan, kasama ko naman yung aking anak dahil lalapas si Mrs. Ayan, dito na lang ulit tayo magkita-kita sa ating huhulihan. Mga kabantay, baka may bangos sa kulungan. Baka pumapasok na yung tubig. Baka may bangos na sa kulungan. Halilaw sa dalari kung mag-aaboy po kami o hindi. Pag mayroon pong pumasok sa kulungan, baka sakali po hindi na kami mag-aaboy. Pero kung hindi po papasok ang bangos o hindi sasabang, ay sasaklaw po ulit, no? Ay, kabuntot. Amara Cameron, oh, hi ka sa vlog. Hi. Ayan, kasama na naman po natin si baby ko ang Amara. At lakad na naman kami ng siguro mayroon tong 100 metro ang haba ng aming nilalakad. Baka hindi lang, oh. Ayan. So malapit naman na ho kami. Dalo na po tayo magkita-kita. Ito na nga po tayo mga kabantay. Tayo po ay sumasaklit na mga kabantay. Ayan, ito po ay paraan para po mapisan yung bangos, makuha natin ng maramihan. Ganyan po paraan para po tayo ay makakuha ng magandang bangos, maraming bangos. Ayan mga kabantay. Mamaya-maya po yan ay pagka sa likop na, ay unti-unti po yan panghihinain at hanggang sa mawala na po siya ng lakas at ilalagay na po natin sa bangka. Kasi po hindi po pwede yung malakas po yung itong bangos ilalagay mo sa bangka, mangaliskis po, no? Hindi po yung pasado sa fish market. Ayan. At dito po sa port na ito mga kabantay ay marami na pong bangos dyan sa sahod na yan, no? At meron nga po pala dyan mga nag-aakot ng tinapay, pakain ng bangos para sa kaluwangan, dahil nga po bawas nga lang po yung ang ating paghuhuli para po makaluwag ang ating bangos at hindi po siya sumikip. Iwas patay din po pagka po tayo nagbabawas ng bangos. Ayan. At ayan po yung mga hinahakot tinapay, siguro po nasa timbang po niyan o kilo, siguro po mga nasa 2 tonelada, mga 2,000 kilo. Ayan, sa isang tonelada po kasi 1,000 kilo. Ayan, isang bangka po yan. Parehas kaluwangan po kasi ang lalagyan, tigkalahati. Yan po ang pakain namin, tinapay at pids. Ayan, natin nahapit na po natin para po manlata na siya at maisakay na sa bangka. Hindi pa naman naghahadali dahil nag-aakot pa naman ng tinapay yung isang bangka at ipaparada po yung isang bangka dyan para makargahan. Pagkatapos po ng pag-aakot ng tinapay na yan, saka po sila aalis dyan at ipaparada po yung isang bangka para makargahan na. Ayan, hahapitin nga po yan ulit para po manlata ng gusto yung isda natin. Ayan na nga po, nakapantay na. Mag-iga ako ng tinapay. Matapos yun. Ito na po ang matapos yun. So yan po, dito na po ng atigan at itutuloy din po yung lambat para po hindi wala yung ating bangos na sinagap o sinaklit. Dahil pagka po nakababa yung dalaw, ayan po yung ating pagsasaklit. Yan po ang style ng aming pagpili ng bangos pag-harvest. Ito po, ulitin ko lang po, bawas lang po ito. Tumakas lang po kami ng 3 laksa. 3 laksa po yun ang bawas niyan kasi po yun po ay resultan. Nung nakaraan po, yung bawas po namin nakaraan, kaluwangan po yun. Upload ko, ay sa kabilang kaluwangan po yun. No? Yun po ay nasa 2 laksa lang. Ito po ay 3 laksa. Nauwi na. So medyo maliit po yan. Nakaraan.
para sa sobrang kaliwangan. Dalawang bangka po yun. So ang bilang po ni dalawang laksa, ito po ay 3 laksa ang bilang po nila. Isang bangka, isang monika po. Bali dalawang bangka din po, pero alangan lang po yung isa. So yan, hinahapit na ako para medyo malata na mula. Dapat yung bangka eh. kaya yun po, yung pong klase. Siguro po marami na kayo Ha? klase ng Kaya ka lang? pagpalata ng isda para maikarga siya ng hindi nakakaroon ng iskis. Masiselan po kasi ang iba pagka po kasi ng iskis ay kumbaga ayaw nila yung may natatanggal yung kaliskis ng bangos. Meron mga natatanggal pa isa-isa ganyan, pero ang kailangan talaga hindi talaga siya natatanggal buo yung kaliskis niya. Kaya kung makapansin niyo po sa mga palengke, pagmasan niyo po pagka po may kaliskis pagka po yung iba na bangos ay skip niyo. Ayan o, sabi ito tanggal yung kaliskis, yun po yung hapit na mabilisan. Yan po, dahan-dahan na po ang paghahapit niya para po hindi po sa mga liskis. Yun po yun. Kung bibili po kayo ng mga sa mga palengke, pagmasan niyo po buo lahat ng kaliskis nila, wala po silang tanggal. Di ba na lang mo talaga kung meron ko makikita tanggal ng mga kaliskis, yun po yung mga hadalian ng paghahapit. Kasi po madali po siyang masisira pagka yung tanggal yung kaliskis. Kaya na nga po, pinaparada na nga po yung bangka na sasakyan ng ating bangos. Diyan po sasakay yung bangos na ating nililipat lang po yung yelo sa kabilang bangka maliit. Bangka malaki po yan. Nagululang po yan ng 90 banyera hanggang 100 banyera. Nagululan ng bangka na yan. So ayan, natutugpan natin yung ating bangos na muna. Siguro po yung pong nasa nasa dito, nasa saklit na yan, nasa 60 banyera. 60, ganyan, mga 60 banyera, may 65. Ganyan po yung siguro mga o hihigit pa. Sa ganyang klase po kasi ng pagpapatay ng isda o paghihina ng isda ay tatasahan mo po talaga, tatansyahin mo kung ganong karami. Kaya po kung minsan nahirapan mo tansya niyan kasi po minsan hindi mo masasabi na marami, maunti. Pagka po naman naunti, sakit ka ulit. Pagka naman narami, gagahit ko sa atin yung ating manager kasi na po sobra yung saklit. Kaya na po sila po sa mga karkulahan, ayan, nakakarkula po nila pero hindi naman po saktong-sakto. Kung makakarkula po sila ng mga 90 banyera, ayan, kung karkula na 90 banyera na yung nasa saklit, ayan, hahabitin na po yan. Ganyan po ang ganyan po ang klase ng pasaklit ng isda. Hindi po pwedeng saklit po lahat kasi po meron po kasing order na hanggang 100 banyera, 120 banyera lang. Ganun lang ang kailangan po. 20 banyera. Ganyan po. Kailangan po kung 20 banyera, kung sobra ng 10 o hihigit pa, doon po tayo makakagalitan. So yan, inaangon na nga po ang bangos. Ay, nandali nakakalitin na pa yan. Ay, nagaganta niya kay Emil oh. Kami ang hakot niya. Nasulot ba? Nanonood daw kayo. Ay. Mga bata yan eh, malamang yung madulti ka rin. Oo nga, naghahatak na yun. Takap si Charger. Si Manila boy pa lang. So yun po mga kabantay, napuno na yung isang bangka, nalagyan na po at iaalis na po yan. Nasa 60 banyera rin po siguro naman yan. Tayo po ay mag-aaboy. Kinulang po yung ating isda.
dahil konti lang po ang sumabang. Sabi po kasi nila nasa 120 na banyera yung nakakulong. Ayan. Ayan, mag-aaboy po kami at kulang yung isda. So ito na nga po, ayan, naglalakad na kami dyan. Papunta na ho kami sa laot at mag-aaboy na kami. Ayan, yan lang po ang hirap sa ganyan, sa tasahan na po. Wala pong perfectong tao talaga sa tasahan na po. Kaya po minsan mayroong sisihan na ganun ganiri na sabi ganitong karami na pero kulang pala, di ba? Yan. Kaya sa akin po, sa tagal-tagal ko na po sa presdaan, tayo po pare-parehas na nandito, pero sabi ko nga ay walang perpekto pagdating sa tasahan ganyan. So sila kasi po tumatasa sila, di okay na yung tasa nila, sasarado, pero pagkakulang di ba? Subukan niyo po, ako ang magkaroon ng ganyan, tatasahan ko, ako po ang sisisihin nila. Ganyan po ang buhay. Kaya po hindi po ako basta-basta tumataas sa ganyan. Napakaera po. Perfecto po sila sa mga tasahan. Kaya sila na ho tumatasa kung ganong karami ang naikukulong, kung ganong karami ang sasaklitin. Bibihira po akong tumasa dyan kasi sa mga karkulaan, hindi po ako talaga sure ball sa mga karkulaan. Pero minsan naman po tumatama sa karkula, ganyan. So ayan nga po, at nilalapit na nga po yan. Harangan lang muna ho yan dyan at dyan na rin po sasaklitin dahil hindi na nga po ipapasok sa kulungan. At ayaw naman pumasok at hindi naman nga po sumasabang, kaya dyan na lang po natin sasaklitin yan sa labas na yan. So ganun lang po ang sa pagtatasa o pagkakarkula ng isda. Pagka po hindi ka bihasa sa pagkakarkula o tama't bihasa ka na, tatanungin ka o tatanungin sila, kahit sino pa ang bihasa dyan, magtatanong ka rin kung sakto ba. Pero pagka kinulang, sisihan na. Yan po ang hirap, sisihan sigurado po. So ayan na nga po, at kinakadkad na ang ating lambat. At pagkakadkad po niyan, ayan na po, iaaboy na. Yan, ganyan lang po ang pag-aaboy. Yan, kasi nga po kailangan natin kubkubin yung isda. Ayan, kulungin diyan sa pinababan lambat na yan, diyan sa saklit na yan, kung tawagin po yung saklit. Yan. At ang aking tiga video po dyan, yung aking anak, nakaupo po yan, at siya po ang tiga video dyan. So ayan na nga po, at inaayos lang po yung nasa bangka dahil nga po palipalipit yung lambat natin. At pagkaya po na ibaba na yan, ilalakad na po yan ng dahan-dahan para po makubkub na o makulong na ng gusto dyan sa pumasok lahat dyan sa lambat ang bangus. Siya nga pala mga kabantay, yung titingnan nyo pong nakalutang na ulo na yan, malalim po yung mga kabantay. Lagpas lao po yan, di pa tayo arok yan. Yan. Yan, mga lulutagan na po yung mga isda, mga bangus. Iwas tama sa muka. Kaya po gumagamit po yung mangka, kasi po hindi nga po arok yung tao pag gagamitan ng tikin o ng panukod, hindi rin po aarok, lulubog din po. Kaya may bangka po tayong gamit para po yung mga 3 tao, 2 tao doon sa bangka, tika pagtaas ng ibabaw, dahil po lulundo po siya. Pagka po kasi kawayan, meron tayong kawayan ng pantukod at malalim po dyan, lagpas tao po yan, maglulundagan na po sa ibabaw yung bangus. Kaya po ganyan ang naging style namin pagsasaklit. Meron pong bangka sa loob, tataas ng tao na nasa bangka. Pero kung makalokohan po tayo dyan at magbibiro po tayo, yan pong nakatayo na yan, pwede po yung malaglag. Kaya lang nga po, kung minsan ay hindi natin hawak ang utak ng tao, dahil baka mamaya yung biro mo na yun ay hindi ayos sa kanya, magkaroon pa ng problema. Yan, kaya po hindi po tayo nagbibiro ng ganyan na meron din po pasaglit-saglit na pero hindi po tinutuloy. Kumbaga tutulak lang po ng bagya
pag nakita na medyo parang out balance sa, ayun, hindi na ho namin tutuloy yun, kasi pag tinuloy po yun sigurado po laglag. Dahil na nga po kinukupkup na. Pasensya na po kayo kung panay ano ko at medyo may bumabara sa aking lalamunan. Para ko si Arnold, ano ba yun, si 24 oras. So ayan na nga po ano, at hahapitin na yan. So ayan si kambing sobrang taba, pids ang kinakain, diba? Kain pa more, libre yan, magpakataba kayo mga mingmi, diba? Damihan mo ang kain, may darating pang tinapay. Ayan, binulabog. Nahiya siguro sa akin kasi nakikita kong kinakain ng kambing yung pigs, binulabog. Ayan, tinahapit na nga po. Ayan po ay biniyak natin dahil nga po tag ito, parang sosobra yung isda. Kaya po yan, hahapitin na po yan po unti-unti. Hindi lang po na-videoan yung pagsisid ko dyan dahil nga po medyo nakalungan na ng bangka at yung ating ka-video. Ayan, dito po sa part na to, ayan, yan po ako, yung ulo na lang nakikita. So hahapitin po natin yan at titingnan kung gaano karami. Yan, maghahapit po tayo dyan. Ayan po tayo, tinatasa po natin o kinakarkula kung gaano karami. Dahil meron po dyan mga nagkakarkula, ayaw nilang magkarkula dahil nga po pagka yan ay kinulang, sisihan po, sigurado sisihan, 100% po yan. So ayan, kaya tinatanong ko sa kanila kung okay na yan, pero yan pong karkula ko dyan nasa 40 pataas. So mali ang taas ako dyan at kukuha pa tayo ng ano dyan. Ayan po ako at sinasaklit po natin yung uli at kukuha pa tayo ng pandagdag. So dun sa taas ako po na 45 sa banyera, okay naman po, sumakto naman po, no? Ayan, at hapitin na po yan pagkakuha ko ng ano na yan, pagkakuha ko nung isang hapit na yan, at papawala na po yung konti doon. Ganyan po ang karkulahan ng isda. Kailangan po bago siya patayin, hapitin, panlatain, ay kakarkulain mo kung gaano karami. So ayan na nga po, tinatakal na. Nilalagyan na po sa sako. Papasa naman po ang ginagawa dahil po kukunti kami. So yan, dyan po sa part na yan mga kabantay ay nasa 45 banyera po yung nakuha na yan mga kabantay. 45 banyera. Kasi po ang gusto po ng aming amo, mga 50 banyera pa. So sumaklit pa uli kami dyan, hindi na nabidyoan yata o nabidyoan pa. Dahil nga po pinahasak din na lahat. Ang pagkakamali nga lang po, dahil pauli-uli nga po itawag, ay yun nga mga po ang hirap pagka pauli-uli tawag, kasi po yung nakakulong po na isda may posibilidad pong makawala pa, yung naharangan po ng lambat dahil may paagos po, may patubig, aangat po yun kaya po may posibilidad na so yan, tayo po yung tigapagbukalan dyan ay tigapagsali ng salok, may lamang bangos, sila po tigapagpasan. Siguro po nasa isang banyera mahigit din ang laman ng isang sako. So ayan, naalis na po yung isang bangka. Yung isang bangka maliit nalagyan na po at iaalis na.
Pasensya na po kayo sa nagbibideo sa atin. Hindi po kasi sanay siya magbibideo. Medyo malikot pa ang kamay sa hawak ng cellphone. So ayan na po yung bangka, malis na yun, tigib po yun. Ayan, ayan, sinumpo ng aking anak. Ayan, yun po yung isang bangkang isda pa na tigib. So ito po yung siguro ang laman po nyo nasa 35 banyera, mga ganyan, o 30 banyera. So ito pong nakuha na to, nasa huli na, siguro nasa 15 pa yan, yung tinatabo pa namin na yan, yung sinasalin pa sa sako. Ayan, mga ilang sako na lang po yan, tapos na po tayo dyan. Hindi ko lang po na videoan yung mga paulam na binibigay. Next time bibidyoan din po natin yung mga paulam na yan. Nakakabawi niyan. Kaya kung mapapansin nyo po, ilan na po kami, kasi po yung kada isang bangka mayroon pong sumasakay na tauhan para pumugbantay ng bangos sa punduhan. Doon po sa isang bangka, dalawa po yung nakasakay, dalawa po yung mababawas. Doon po sa isang bangka po ay ganun din po, dalawa din po yung sasakay, dalawa din po yung mababawas. Kaya po yan, ilang piraso na lang po kami. Yung po bumubuhat, nasa 3 na lang. Wala na po, huling salok na po yun. Sasalin po yan sa bangka. Ayan lang po yung salok. Yung salok, ayan po yung bangka sasakyan. So bali pang 3 bangka po yan. Kaso nga lang po, siguro po nasa 3 banyera laman yan. Nakakuha po kami dito ng bangos. Ito kami bumawas. Noong nakaraan doon kami bumawas sa kabila. Ayun doon. Tapos ngayon dito naman. Ayan, sila naglilipit ng lambat. Tayo uwi na. Magpapatubig pa tayo. Ayan, kasama natin si Amara, Cameron, Bibi. Ayan, baby ko. Ayan, mainit. Alas 9 na siguro mahigit. Maglalakad kami uli pa uwi doon sa aming kubo. Ayan, ganito lang po ang aking vlog. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Ayan, bye bye mga tube baby.